Praise the Lord. Isang maganda, mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Si Eugene Cuson ay dati pong managing director ng Chimpanzee Eden. Ang Chimpanzee Eden ay nagsisilbi pong sanktuaryo o paraiso sa mga na-rescuing chimpanzees na hinuli po ng mga poachers upang ibenta at pagkakitaan. Mga babies pa lamang po mga chimpanzees na ito, hinuhuli na po sila at ikinukulong sa isang maliit na lalagyan. Pag sila naman po ay na-rescue, sila po'y palalayain at pakakawalan sa Chimpanzee Eden na magsisilbi nga pong kanilang mga sanktuaryo at paraiso. Alam po nila Eugene na hindi po sila pinagtitiwalaan ng mga chimpanzees. Nagwawala po mga ito sa galit. Nagpupumiglas po. At talaga namang ayaw pong sumama. Tila mas gusto pa po nilang manatili sa kanila pong maliit at mabahong kulungan kesa po dalhin sila sa kanila pong kalayaan. Hindi nila nare-realize na ang grupo po ni Eugene ang magpapalaya po sa kanila. Ang sabi nga po ni Eugene hindi alam ng mga chimpanzees na ito na kami ang magdadala sa kanila sa kanilang paraiso. Kung saan magkakaroon sila ng mas magandang buhay, mas mabuting buhay, mas payapang buhay, mas maayos na buhay, mas masaganang buhay, at kung saan talagang mararanasan nila yung kalayaan sa kanilang buhay. Masasabi po natin na ang mga ugali ng chimpanzees na ito ay tulad ng attitude o pag-uugali ng mga Israelita nung unang panahon. Nung panahon po ni Moses. Alam po natin na talagang pasaway ang mga Israelitang ito. Matitigas talaga ang mga ulo. Puro reklamo, puro angal, puro question, puro pagdududa. At may mga pagkakataon po talagang nawawala yung tiwala nila sa Panginoon. Nawawala yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya mababasa po natin dito po sa Aklat ng Bilang, chapter 14, verses 1 to 10. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Ito pa po ang isang negative nilang pag-uugali. Mga iyakin po sila. Imagine mo magdamag na nag-iiyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ito pang isa. Nagbubulungan po sila laban sa kanilang mga leaders, kay Moises at saka kay Aaron. Hindi na naman magandang ugali yan. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalan sa atin ni Yahweh. At dito naman makikita mo yung kanilang kawalan ng pananampalataya at tiwala kay Yahweh. At bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At dito, maliwanag din na mas gusto pa nilang manatili sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto tulad ng mga chimpanzee sa kanilang maliit at mabahong kulungan kesa po makarating sa kanilang promised land. Mabuti pang bumalik na tayo sa Ehipto. Ano kaya ang maganda sa Ehipto na iniisip po nila? Samantalang more than 400 years po silang alipin ng Egypt. Wala silang naranasan doon kung hindi paghihirap, pasakit. Wala silang naranasan doon kung hindi yung kalupitan ng mga Egyptians. Ang mga ninuno nila doon na po namatay. 400 plus years. Pero ngayon, mas gusto nilang bumalik sa Egypt. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. At dito, makikita na naman natin na ang isang ugaling hindi mabuti. Nag-uusap-usap sila, napalitan na yung leader nila, na si Lord mismo ang nagtalaga. Can you imagine that? Di ba? Nagagawa nila yon sa Panginoon. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Sa verse 6, dahil sa hinagpis, pinunit nila Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jefune ang kanilang kasuotan. Itong si Caleb at saka itong si Josue ay dalawa sa 12 espiya na pinadala ni Moses para tiktikan yung promised land. Silang dalawa lamang yung nagbigay ng mabuting balita. Kumpara po dun sa 10 nilang kasamahan na nagbigay ng hindi magandang balita. Sa verse 7, sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. 2 beses po. Sa 2 verses, sinabi po ni Caleb na yung lupaing ibibigay ni Yahweh sa kanila ay sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya.
Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Si Lord po magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay, makapangyarihan at mapagpalayang salita. Dito nakikita po natin yung attitude ng mga Israelita na hindi natin dapat tularan. Kaya masasabi nga po natin yung attitude nila, halos walang ipinagkaiba dun sa mga chimpanzees. At sana wag tayong tumulad sa kanila at wag tayong tumulad sa mga chimpanzees. Amen? Ang alok ng Diyos na kalayaan mula sa kasalanan ay madalas po talagang nire-resist at nire-reject ng tao. Mag-share ka ng Word of God sa kaibigan mo. Minsan pagtatawanan ka. Iiwasan ka. Baka i-unfriend ka pa. Nire-resist, nire-reject po yung alok ng Diyos na kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Na hindi po mabuti. Tinatanggihan natin yung offer ng Lord sa atin na magdadala sa atin sa ating promised land, sa ating paradise, sa ating sanctuaryo. Nang iligtas niya ang Israel sa pang-aalipin sa Egypt, nakaranas sila ng mga pagsubok at problema na naging dahilan para pagdudahan nila ang katapatan ng ating Diyos. Pagdudahan nila yung pangako ng ating Diyos, yung plano ng ating Diyos, yung mabuting hangarin ng ating Diyos. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, nang bawat isa sa atin ay pinangakuan ng Panginoon. Dadali niya tayo sa ating lupang pangako. Bukod pa rin sa tunay na lupang pangako, which is yung sa piling niya. Dadali niya tayo sa ating tagumpay. Pero bago tayo makarating sa ating objective, sa ating goal, doon sa plano ng Diyos para sa atin, sinisiguro ko sa iyo na dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa paghihirap, dadaan ka sa mga problema. Ngayon na nga lamang ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa matinding pagsubok. Hanggang sa ngayon, hindi pa po natatapos itong pandemic na ito. Almost 4 months na po tayo na halos nasa loob lamang ng bahay. Dumaraan tayo sa proseso, dumaraan po tayo sa pagsubok. At dapat po, manatili tayong nagtitiwala sa Lord. Tandaan mo yung sinabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang sa wakas, siya yung maliligtas. So panghawakan lamang po natin yung kanyang salita. Huwag po tayong mag-waver sa kanya pong mga sinabi sa atin. Huwag tayong magduda sa kanya. Tandaan natin to. Doon po sa aklat ng Bilang, chapter 14, 3b, sinabi po ng mga Israelita, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Huwag natin tong tutularan na mas mabuti pang bumalik tayo sa dati nating buhay, sa dati nating gawi, sa dati nating style of living. Anong mabuti doon? Hindi ba? Kung anong mabuti na dapat nilang balikan sa Egypt. Nakaranas sila ng napakatinding paghihirap doon. Nakita naman nila kung paano sila iniligtas ng Panginoon. 10 plagues actually. Yung ipinakita sa kanila ng Panginoon kung bakit nga po sila binigyan na ng kalayaan ng Egypt. Nakita po nila kung paano nahawi yung Red Sea. Nakita rin po nila kung paano pong sinamahan sila ng Diyos sa pamamagitan po ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Nakita rin po nila nung sila po'y nagugutom at nagre-reklamo kung paano sila pinaulanan ng mana, bread from heaven, pagkain ng mga anghel. Araw-araw sila po'y may supply ng kanilang makakain. Nakita rin nila na nung sila'y nagreklamo, sila naman po'y pinadalhan ng pugo ng ating Panginoon. At nung sila'y nauuhaw, binigyan po sila ng sariwang tubig ng ating Panginoon. Napakaraming himala na ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Pero tila nalimutan na nilang lahat. At mas gusto na nila ngayon na bumalik sa Ehipto. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Ang sama, no? Now, sa Bilang chapter 11 verse 5, mabuti pa sa Ehipto. Doon, nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang, at gulay? Parang bahay kubo lang ang dating, di ba? Na kinakain natin noon.
Ito yung mga naaalala nila. Mga napakaliit na bagay para bumalik sila sa Ehipto. At nalimutan kaagad nila itong lupang pangako na sagana sa lahat ng bagay. Mayaman na lupain. Ipinagpapalit nila sa sibuyas, sa bawang, sa pakwan, sa pipino, sa isda. Doon sa Exodus chapter 16 verse 3, pakinggan nyo itong sinabi nila. Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Kita mo yung kanilang sama ng loob na inilalabas. Ano bang mas mahalaga sa atin? Yung makakain natin? Sa ating lakbayin bilang mga Kristiyano, may mga panahong ang kalayaang magkasala o yung freedom to sin na iniwan na po natin, tila lumalabas na mas kaakit-akit kaysa sa kinakarap po nating restrictions of faith. Na bagamat may mga restrictions po sa atin, it is for our own good naman. Ito po pinahintulutan ng Panginoon para lalo po tayong tumibay, para lalo po tayong maging malakas sa atin pong pananampalataya. At tayo po'y natutuksong balikan yung dating style ng ating pamumuhay na hindi po nararapat. Dapat nating pagtiwalaan ng mga protection na ipinagkakalob ng Lord sa atin, yung mga protection boundaries na nakikita natin sa salita ng Diyos. Hanggang sa makarating po tayo sa ating ultimate paradise at ultimate freedom. Kapatid, kaibigan, maganda ang pangako ng Lord para sa atin. Mas maganda ang plano niya para sa atin kaysa sa plano natin sa ating mga sarili. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Huwag mo siyang pagdududahan. Kung gusto mong marating ang lupang pangako, kung gusto mong marating yung paradise na pinangako ng Lord sa iyo, makinig ka lamang sa Kanya at sumunod sa Kanya. Always remember this, obedience to God is key to reaching your ultimate paradise and ultimate freedom. May natutunan po ba tayo? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo. Humihingi po kami ng tawad kung kami man po ay nagrereklamo, kung kino-question po namin ang katapatan mo, kung kami man po, Panginoon, ay halos nakikita mong nagwawala, o Diyos, nagre-rebelde laban po sa iyo. Patawad nga po. Ayaw po naming tularan yung ugali ng mga chimpanzees. Ayaw din po naming tularan yung ugali ng mga sinaunang mga Israelita. Ang nais po naming tularan, o Diyos, ay yung mga halimbawang iniwan nila Joshua at saka ni Caleb. Lord, salamat po. Alam po namin, o Diyos, na mararating namin yung lupang pangako, yung saganang lupa na iyo pong ipinagkakaloob sa amin. Tulungan mo lamang po kami maging tapat. Turuan po kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon, na sundin lamang yung mga kalooban mo para sa amin. Lord, salamat po ng marami. Tulungan mo po kami maging matatag, lalo na po sa panahon na ito, Panginoon, na kami po ay nasa gitna ng isang pandemya. Iligtas mo po kami, o Diyos, sa sakit na ito. Wala isa man sa amin, sa mga nakikinig ngayon, sa mga dumadalo sa iyo pong mga lugar panambahan, ang mahawaan po ng COVID na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magtanggol sa amin, magbigay ng proteksyon sa amin, at mag-iingat po sa amin. Maraming salamat po, Ama. At kung sino man sa aking mga kapatid ang may sakit, may karamdaman, hipuin mo po sila ng iyong healing touch, pagalingin mo po sila. Lord, lahat po ng namomroblema sa kanila pong pananalapi, ikaw po mag-provide sa kanila at mag-supply, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa mga nanlalamig, o Diyos, sa mga kumukwestiyon na sa iyong kapangyarihan, sa iyong katapatan, ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo silang kahabagan at ipaunawa sa kanila, o Diyos, ang iyong mabuting hangarin para sa kanilang mga buhay. Muli, maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, kung ngayon mo lang napakinig ang ganitong mensahe at nais mo magkaroon ng kalayaan at gusto mong marating yung paraiso na ipinangako ng Lord sa bawat isa sa atin na mananampalataya kay Jesus, nais kitang tulungan sa isang maikling panalangin.
Kailangan lang talaga maging bukal ito sa iyong puso. Kailangan lamang talaga na ito'y tototohanin mo para na ito ay magkaroon ng bisa sa iyo. Nais kitang tulungan sa isang maikling panalangin. Si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Tandaan mo yan. Siya yung napako sa krus at dugo niya yung dumanak. At sa pamamagitan ng kanyang dugong dumanak, merong kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Kaya sa kanya ka magtiwala. Hindi sa tao, hindi sa iyong sarili. Sabihin mo ito ngayon sa iyong sarili o sabihin mo ito sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Patawarin mo nga po ako sapagkat ako'y makasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat din sa buhay na walang hanggan at sa karapatan tawaging anak ng Diyos. Ako'y malaya na. Maraming salamat po, Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, ipagpatuloy mo ang iyong newfound faith. Pagbasa ka ng Bible, i-meditate mo ito. Mag-memorize ka nang sa ganun ay meron kang mga sandatang magagamit kapag ka ikaw ay tinutokso ng kaaway. Manalangin ka araw at gabi. Ipanalangin mo yung mga mahal mo sa buhay na sila man ay hipuin ng banal na spirito at makakilala sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. I-share mo ang faith mong ito sa iyong mga mahal sa buhay. Yun ang nais ng Panginoon na gawin mo. Ipangaral mo ang mabuting balita na papanuhon man o hindi. At kapatid, pinapayuhan kita maghanap ka ng isang church na isang Bible-based church, isang Christ-centered church, at isang full gospel church. Si Jesus lang talaga yung itinuturo. Si Jesus lang talaga yung bida. At kung sakaling wala ka pa talagang dinadaluhan, ikaw ay aking ini-invite sa Firm Worship Center dito sa Batangas, kung ikaw ay taga rito sa Batangas, o sa karatig lugar. Ito po ay nasa DC lang, sa ilalim ng Senada Bolodrome. Malugod ka naming tatanggapin doon. Sabay-sabay po tayong mag-aral ng salita ng Diyos doon, magpuri at sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sabay-sabay po tayong lumago at maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. Kung ikaw naman ay nasa General Trias o malapit na lugar doon sa Governor Hills, wala ka pang dinadaluhan, hanapin mo yung Firm Worship Center, ipagtanong mo sa gwardiya, alam yun. At doon, dumalo ka. At natitsa kong tatanggapin ka rin nila roon ng buong puso. Okay? So, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Hallelujah.